sana makakuha ka yan. Okay, saka pa sa RCB float so that. Okay guys, so napapansin ko ang dami nang nagtatanong kung anong pyesa ni Julia, no? Ano yung karga niya, ano yung mga nilagay natin na accessories, and kung ano-ano pa. Dumarami na eh. Nung kahapon may nag-message sa akin, and syempre hindi naman natin papaya. So syempre hindi tayo madamot sa ganyan. So nagtatanong siya anong pyesa niya, anong karga niya, and all. So kaya ako naisipan ni-revisit tong pyesa reveal niya kasi para mas detalyado yung mga ano niya, 'di ba? Yung explanation and yung mga nakikita niyong pyesa or nakakabit na pyesa dito kay Julia. Ayan, so marami na pinagdaanan tong motor na to eh. So ever since nung 2 years ago ata yun, kung di ako nagkakamali, nung nagsha-show pa tayo, hindi ganyan yung itsura niya. So ang stock na kulay ni Julia is yung navy blue and orange. Papakita ko sa screen. And then nung nag-start tayong mag-show, ginawa ko siyang kulay black and red. So ang pangalan niya nun parang neck breaker ata kung di ako nagkakamali. So papakita ko din sa screen kung anong itsura niya dati. So nung kulay red black siya, nag-Malaysian yan, nag-tie din siya. And then nung medyo nagsawa na tayo dun sa kulay niya, ang ginawa ko is pinakulay natin ng parang yellow na mustard na ewan eh. Basta hindi siya yellow, kakaiba yung pagka-yellow niya. And ang dami nagkagusto dun sa kulay niya, no? Papakita din natin sa screen ang itsura nun. Ayan. Okay. So nag-Malaysian / tie din siya nun. So pinagpapalit-palit ko lang yung mags. And then yung pinaka-last na setup niya, hindi naman pinaka-last, close to last pala, is yung naging white siya. So ang tawag sa color code na to is championship white. Hindi siya purong white eh. Init. Grabe. Ayan. Hindi siya purong white. May pagka-slight, para siyang itlog, no? Ayan. Tapos, para sa akin yung pinaka-peak niya nung tie concept siya is nung ganito yung kulay niya, white. So papakita natin sa screen ulit kung anong itsura niya nung tie concept na yun yung pinakasagad niya kumbaga na setup that time. Okay? And then nung nagsawa na ako sa show, napagod na ako. Siyempre mahal eh. Magastos sobra yung nagmo-motor show, no? Ang ginawa ko is sinetup ko siya nung ano lang, yung gusto ko lang na setup. So wala siyang concept para sa akin. And then biglang lumitaw nga yung Indonesian and yung Street GP. And luckily, malapit siya doon. So ang ginawa ko ngayon, ginawa ko na siyang Street GP. Well actually may mga kulang-kulang pa yan since may mga hindi proper. Yung mga lighten niya alam ko dapat hindi masyado. Pero hindi ako masyadong knowledgeable sa Street GP masyado. Ito alam ko yung crankcase kailangan palitan yan para mas okay siyang tignan. Pero regardless guys, para sa akin maporma siyang tignan, di ba? Tignan nyo. Linis. So papasukan natin ang mga pyesa niya, iisa-isahin natin, and sana makakuha kayo ng mga ideas din sa kanya, di ba? Alright, start tayo sa pinakataas. Ito na ata ang pinakamatagal niyang pyesa, no? Itong carbon na visor. So full carbon to guys, pati sa loob carbon yan. Hindi siya yung pinatong na parang carbon or carbon skinning na tinatawag. Pure carbon to. Galing pa kay Boss Dija. And then sa brake master naka RCB S1 tayo. Alam ko S1 to. Ayan, magkabilaan yan guys. So magtataka siguro yung iba bakit nakabaso din yung kabila. Wala naman siyang caliper sa likod, no? So mamaya explain natin. So RCB S1. Ayan. Budget meal. And lever guard natin, RCB din syempre. Tapos naka Ariete grips tayo. Ayan, napakaganda ng grip na to, sobrang lambot. Saka hindi ka nangangalyo. Ito yung maganda sa kanya. Tapos dito sa switch, ito rin, marami nagtatanong sa switch natin. Ewan ko ba't nagustuhan niyo yung switch, no? Pero siguro dahil malinis tignan, cute. So Daytona slim switch, alam ko ang tawag dyan. Nung tie concept pa, yan na yan. Hindi ko na iniba since maganda naman siyang tignan. So tabas-tabas lang kayo dito, doon, hanggang makuha nyo yung tamang fit. Itong panel niya, dating blue to. Pag sinindin mo blue, ngayon red siya. So pinalitan ko yan para mas maganda siyang tignan, mas maangas tignan, matapang kumbaga.
Ayan. Tapos naka-carbon din tayo dito. Ayan, kulay black. Okay, dito naman tayo sa baba. Yung patilya is carbon din. Ayan. Tapos, ito yung sigurong pinakamagandang investment ko dito sa motor na to is yung JVT front suspension niya. Guys, sobrang ganda ng suspension na to, promise. Nag-enjoy ako nagda-drive dito ngayon kay Aerox. Kasi dati sobrang tagtag niya talaga. Tapos, naka RCB R1 tayo na caliper, 4-pot po yan. Naka gear type din siya. Okay? Brembo gear type na quick release. Switch hose. Nakalimutan ko pala. Naka switch hose fittings pa rin yan. Naka quick release din dito. Kasi hindi gear type tong mga to. Yan, kabilaan yan guys. Okay. Tapos, Yamaha na big disc. Alam ko 260mm to. Hindi ako nagkakamali. 260 or 265. Not sure. Tapos, syempre, naka Bomb X tayo na mags. CNC mags. And then, Beast tires. Ayan. So far makapit yan, wala pa naman akong nakikitang problema. Ayan, yung suspension niya pantay na pantay, sobrang ganda gamitin, promise. Okay. Of course, CNC bolts, tapos may mini driving light dito sa baba para hindi masyadong kita. Dito naman tayo sa bandang gitna niya, no. So start tayo dito sa radiator niya. Alam ko yung radiator na to pang sniper, kung di ako nagkakamali. Mas malaki siya. Ayan, MVR1 na radiator. Tapos meron din siyang fan para tulong sa ano, 'di ba, overheat. Tsaka para lumabas yung mainit na tubig or hangin. Hangin pala, hindi tubig, sorry. And then isa sa mga pinakamasasakit na pyesa niya is itong RX Mini. Okay? Magandang investment din to guys, lalo na pagkargado yung motor mo. Kasi mas magiging safe yung makina mo since nakokontrol niya lahat talaga. Pangalawa ko ng RX Mini to. Yung unang RX Mini natin nasunog kasi mali yung pagkakalagay niya. So nag-overheat siya sa loob na sunog. And then ayun, pinalitan ko ng bago. So okay na yan. Maganda yung pwesto niya dito. Ako gustong-gusto ko, kakaiba. Yung iba kasi sa loob. Siyempre nakakatakot lang dito pag iniiwanan mo sa labas. Baka biglang kunin yan, yari ka, diba? Pero hindi ko naman iniiwan basta-basta saan yung motor. So okay lang yan. Tapos dito yung powder coated na ano ba tawag dito? Basta powder coated yan, matagal na sa akin na to. Ito yung isa din sa mga pinakaunang pyesa niya. Tingnan nyo hanggang ngayon wala siyang masyadong gasgas dito. Dito lang talaga sa mga bilog, which is totally normal. So invest kayo din dito guys. Mas maganda siyang tingnan, malinis. Tapos sa loob may MSD ano tayo, ayan. 'Di ba? Yung malaking MSD, and wag niyo tipirin guys, legit na MSD yan, lalo na pag mga kuryente. Bili kayo lagi ng original parts or accessories. Okay? Ano pa ba sa gitna? So far yun lang. And then punta tayo dito sa seat. Yung seat na to pinagawa lang natin. Actually pinagawa ni Aidan, so thank you sa iyo Aidan. Pinapalit niya yung cover niya, tapos dinagdagan ng dito para hindi ka nag-slide pababa. Dito rin sa radiator meron pala siyang D1 na yung cap. Legit din to guys, better legit para mas accurate yung gauge niya. Yung hose niya, may Samco ako dito, pero hindi ito mapapansin nyo, hindi siya Samco hose kasi mas matibay talaga to. So ito ginagamit sa mga sasakyan, sa mga trucks. Ayan, mas matibay, tsaka mas malinis siyang tingnan kasi all black, 'di ba? Yung Samco na try ko na, usually talaga nagpe-fade mga yan kaya iniwasan ko nang gumamit ng mga yon. Dito okay lang since wala naman, ano lang to parang breather yata to. Para sa reserve. Ayun. Okay. So ito rin, papalitan natin tong mga pegs niya na to kasi tie to pang tie. So meron nabibili nito no, parang CNC din na hindi lightened. Buksan natin ang upuan. Okay, ayan. Dito naman is naka subframe tayo guys. Ayan. So matagal na rin to, nung tie pa siya, nandyan na yan. Breather ng gas, ayan din. Tapos siguro pang 5 ko ng palit na baterya to guys. Kasi hinahanap namin yung tamang baterya para hindi siya nag-hard start. And ever since na ginamit ko tong UMA Racing lithium ion battery,
hindi na siya nag-hard start. So, I highly recommend this battery din. So, baka naman di ba? So, kung te-test mo, tipindutin mo, full charge pa rin yan. Napakaangas ng battery na to. Na-try ko na yung Amaron, di rin nakayanan dahil sa karga ng makina niya. Okay. So, punta ngayon tayo sa may makina. So, marami nagtatanong nito, no? So, sa makina niya, guys, naka-RS8 tayo na 66mm bore. Naka-RS8 na superhead. Nakalimutan ko, balang ko 2326 or something. Basta nandun yun eh. Tapos, naka-RG tayo na throttle body 40mm. Ayan. And of course, nag-mushroom tayo na filter. Guys, yung velocity para sa akin is hindi masyadong nakakatulong kasi lahat ng dumi nahihigop niya agad. So ang ginawa namin, bumili kami ng mushroom type para at least ma-filter niya yung dumi. Isa pa sa mga ginawa namin dito nakakaiba is itong parang tapalodo niya. Kasi usually nilalagay yan dito. So ang nangyayari yung dumi, pagbasa yung daan, dito halos tumatama sa taas. And then sisip-sipin nung velocity. So ang ginawa ng mekaniko ko is ninagay namin sa taas. And 98% wala nang napupuntang dumi dito. So konting-konti na lang talaga. So very good decision yung ginawa niya dyan, yung diskarte niya. Ayan. So hindi na kailangan na naka-U-box, di ba? Okay, tapos dito sa panggilid. Sa panggilid naman is straight RS8 yan. So dito mapapansin nyo walang fins. Tinanggal namin kasi pag ito nag-loose, tatama yung fins niya dito. So gagasgas ng gagasgas. Tapos naka-lighten crankcase tayo. Ayan. So ito pa sa mga pinakamagagandang investment ko is yung Flow Pro. Ayan. So RCB Flow Pro, bago lang to. Kakabili lang natin. And meron siyang compression. So sobrang ganda ng play nito. Okay? So naka-RC, din tayo dito, naka-Bump X syempre. Tapos Beast tires. Naka-tail tayo din to guys. Wala na siya yung dito, tapalodo. So mas malinis tignan. And then naka JPA tayo na integrated tail light. So kasi wala na siyang tail light dito, 'di ba? So naging integrated na siya. Ibig sabihin nun, nandito na lahat. So pag nakasindi yan, nakasindi lang sa taas. Pag nagbe-brake ka, iilaw to sa left side. I mean, pag nag-signal ka left side ito, pag right side doon, pag nagbe-brake, iilaw lahat. Okay? Dito naman sa kabila. Dati guys, naka-lighten tong ating magneto or tong rotor niya, no? Eh, nangyayari noon is hindi balance yung ikot, nag-hard start siya. So, ang ginawa namin is pinalitan na namin ng stock. And sobrang laki ng tulong niya sa pag-i-start ng motor. Naging mas smooth yung takbo talaga ng motor ngayon. So, pag lighten guys, isip-isip din. Isip-isip muna bago gawin, di ba? Huwag niyo akong gayahin. So, stick to what you have. Maganda pinturahan niyo lang. So, pipinturahan pa rin namin to eh. Dito naman tayo, naka-JVT V4 tayo, na pipe. Pinalitan natin tong guard niya na silver para mas malinis tignan. And then, ito din. Naka-swing arm tayo na CNC. So, matagal na itong swing arm na to. Nung tayo pa din siya, yan na yung gamit ko na swing arm. Problema is, nahulog yung bracket niya. Ayan o. Kung titingnan nyo, iba yung bracket. Wala, hindi siya bracket. Bolt lang yan. Ito yung bracket dito. So, ito yung nahulog sa kabila. So, ngayon, naghahanap kami ng way para malagyan siya ng bracket ulit. Ayun. Ano pa bang nakalimutan natin? So far, yun na lahat eh. Dyno tuned yung motor para mas maganda yung ano niya, yung performance talaga. So ayun guys, I hope na marami kayong natutunan dito sa build natin. Simpleng-simple lang siya. Mas maraming ano diyan, maraming madidiin diyan, pero para sa akin ito yung pinaka peak ng setup niya. Ito yung gusto ko naging setup niya. And then second, of course, yung tie niya nung puti. Ano pa bang kulang niya, ano? Oo pala. So, in the future, palalagyan natin ng caliper sa likod to. So, kung mapapansin nyo kasi, meron siyang mga bolts dito sa may mag. So, feeling ko, dyan yung bracket para dun sa disc niya. Ito, yung swing arm, hindi lang ata to ready for para lagyan ng caliper. So gagawa kami ng paraan para lagyan siya ng bracket, hawakan ng kanyang caliper, no? So syempre RCB din gagamitin natin dyan. Sana guys na
turo ko lahat ng mga piyesa niya. Again, yung makina niya 66mm bore, superhead na RS8, naka plus 4 sa crank, and 40mm na throttle body, and papalitan namin yung throttle body ng 36mm soon. So hindi lang muna ngayon. So far so good, okay naman siya, pero masyado malaki to guys ha. Pero maganda naman yung pagkatono ng game, so goods na goods yan. Yan, kung meron man akong i-recommend talaga ng mga pyesa, front suspension yung JVT, Flow Pro na RCB, R1 na caliper, itong UMA Racing na lithium ion battery, yeah, at saka of course pinaka-importante yung RX Mini. So yung mga pinaka-importante yung pyesa niya. And kung magkakarga kayo ng motor, syempre always be ready for additional expenses, kasi yung maintenance ng karga ng motor is iba kaysa sa mga stock. Kasi sa stock, change oil, yung gear oil, yung coolant, halos yun lang naman sila eh. Sa kargado iba, so possible na kailangan pabuksan yung makina, pa-check lahat. So yun, guys, hopefully nag-enjoy kayo, nakita nyo lahat ng pyesa niya. At syempre yung montage hindi natin kakalimutan, papakita natin yan, and you'll see it in 3, 2, 1, go. Yun guys, sana nag-enjoy kayo sa montage natin, and simpleng-simple lang yan. So if meron kayong mga tanong, mga concerns sa build nyo o kung ano man, wag kayong mahiyang mag-comment o magtanong sa akin or mag-send message, diba? Magre-reply ako as soon as possible pag walang ginagawa. So I hope you enjoyed this video, and I'll see you guys in my next vlog. Peace.